Hello mga ka-Sheng Jinkai! At sa mga napapadaan lang, ako po si Sheng Jinkai, ang inyong legit na pong consultant dito sa YouTube channel. At binabati ko kayong lahat ng Happy Love Month. Happy birthday sa lahat ng mga February born babies, ano? Ngayong taon, kaya nga lang, walang celebration yung mga may birthday ng 29. Alam niyo po, wala po akong red na makitang damit na hindi ko pa nagamit. So, ngayon, gumawa na lang ako. Tingnan nyo, ganito kalaki ang puso ko. Parang ganito ba kalaki din yung, ganito yung shape ng aking puso siguro. Para meron naman kayong makitang red sa akin, ano. So, yung mga pinanganak ng 29 dyan, walang celebration. At least, hindi kayo nag-age ng isang taon, nakakaingit sana all. Yun nga, no, hindi nadagdagan ang inyong age. Hindi gaya namin. Sana all year ang pag-ibig, ano? Hindi yung February lang. Kasi, alam mo, I remember, nung bata ako, pabati muna sa inyong lahat na magandang umaga, magandang buhay, mga ka-Shengjingkai. Dahil tayo ay magdadala na naman sa inyo ng mga tip. Ang hirap, masyadong malaki ang puso ko. Hindi kayang bitbitin. Hindi ko rin alam kung ganito yung shape, pasensya na. So, I remember, nung mga bata kami, or tayo, yung mga ka-Shengjingkai ko dyan, alam ko na magkakasing edadan tayo, So, natatandaan ba ninyo na kapag February, ang only project natin, yung maggupit ng mga puso, yung mga ganon-ganon, Pero syempre, pag bata ka kasi, hindi ka familiar sa human anatomy. So, iniisip ko laging hindi ako makagawa ng puso. So, nung bata kasi ako, ang Valentine's Day ay hindi para exclusive para sa magjowa. Kasi ngayon parang exclusive na lang siya sa mga magjowa, nung kabataan natin, kung natatandaan ninyo, ang Valentine's Day ay para sa lahat, Sa magulang natin, sa mga best friends natin, sa mga classmates natin, at higit sa lahat, pag sip-sip ka, pati kay guro, kay teacher, gagawa ka ng gano'n ng puso. Ngayon ang lagi kong problema, hindi talaga ako marunong gumupit ng tamang puso. Kasi, iniisip ko nun, ano pa itsura ng puso? Dahil bata ka pa kumbaga grade 1 ka, pinagagawa ka ng puso. Ano pa itsura ng puso? Dahil hindi ko pa nakikita yan nung ako'y grade 1, So, laging mali yung mga nagagawa ko. Nung umuwi ako sa bahay namin, panay ang practice ko. Hindi nga lang kulay pula, sa pad paper. Napagalitan na ako ng mother ko kasi naubos ko na yung pad paper. Hindi ko talaga magupit ng tama yung puso. Kaya ginawa na lang ng mother ko. Siya na lang ang gumawa at nag-submit ako na lang nag-submit kasi talagang hindi ko alam gawin yung heart. Hanggang, syempre, pagka-graduate mo ng elementary, na perfect ko rin naman yung mga ganon, Syempre, pati si teacher, meron yan. To my dear teacher, Happy Valentine's Day, ganon, mga classmates mo. Kasi wala naman akong crush nung araw, Hindi pa kasi pinapanganak noon si Ben Affleck, kaya wala akong crush nung araw. So, alam nyo, yung mga sa atin, nanay natin, kailangan pag uwi natin sa bahay, meron tayong ganon na ibibigay kay mama, kay father, o sa mga classmates natin, dahil usually may mga best friends na tayo kahit na elementary pa lang tayo. So, yun yung ating mindset pagdating sa Valentine's. Iba na kasi ngayon. Ngayon yung mga mister naman, na gusto nang magregalo sa ating mga special na misis dyan. Yung regaluhan naman natin para ma-appreciate natin na alam pa rin natin na tayo ay minamahal, Kahit na isang supot ng mani, uwian nyo si misis, Yung mga gano'n na eksena. Kahit na maliit na bagay, pero kung bongga kayo, abay din magregalo, ng mga jewelries. But speaking of jewelries, ito masabi ko lang sa inyo kasi tayong mga diyan sa Pilipinas, Pag dito sa Japan, lagi tayo yung mga, syempre, yung live selling, usong-uso. Naku, naaawa po ako dyan pag nanonood ako. Hi, sweetie! Tapos yun pong mga nakakabili po ng mga platinum, yung mga PT. Alam nyo kasi sasabihin ng mga seller, ay ito mura lang, yung ganito, ganyan. Tapos, tingnan nyo,
Pero alam niyo po, ang PT, tatandaan niyo po yan ha, kayo mga mahihilig sa jewelries. Hindi naman marami din ako mga kaibigan dito na mga live seller ng jewelries, ano. Pero, por Diyos por santo, por Diyos por ciento, no? Matuto po muna kayo bago kayo mag-acquire ng mga jewelries. Huwag po kayo yung medyo eng-eng, no? Yung sasabihin sa inyo, ay, ang mura lang nito, oh. Alam niyo po, ang PT means platinum, wala po yung silbi dyan sa atin sa Pilipinas. Kasi during my time, no, makukwento ko na naman sa inyo, sabihin nyo na naman, tapos Sheng Jingkai, ang daming kinukwento eh. Kasi nung kabataan natin, syempre marami tayong marami tayong mga manliligaw dyan. So may nag-propose sa akin, no, na dito sa Japan, knowing na, akala ko naman hindi ko naman siya nagustuhan. So, hindi kami nagkaano dahil napag-alaman ko na meron palang asawa ito. No? Ayoko namang makapanakit ng damdamin ng kapwa ko babae. So, yun nangyari. Hindi niya naman kinuha na sa akin yung singsing. So, sabi ko, parang wala namang silbi, no? Siyempre, engagement ring yun. Engagement ring yung ibinigay niya, no? With matching birth certificate ng bato, brilliance, etc., etc. And then, nung nagpunta ako sa pawn shop, sabi ko, magkano kayang worth nito? Dahil mukhang mamahalin talaga dahil ang nagbigay nito ay, medyo may kaya talaga sa buhay, no? Yung aking suitor is medyo talagang may kaya siya sa buhay. Hindi medyo, talagang may kaya sa buhay. So, nung dinala ko yun sa pawn shop, abay, tinanggihan. Alam nyo yun, may certificate na tinanggihan pa. Kasi nga po, ang diamond, para kumapit ng husto, kailangan niya ng hard metal. So, itong mga Japanese, talagang gumagamit sila ng platinum to hold the diamonds, ano? So, kadalasan dito, kaya lang naaawa ako sa mga Pilipina na nakikita ko sa live selling na bumibili ng, ay, kasi mura ka lang nila. Yung PT, hindi nila naiintindihan. Kung bibili po kayo, be sure na white gold or yellow gold po. Kasi, yun po talaga, yung ng mga, may silbi po sa atin, ano, na, alam nyo naman sa atin, na, ginagawa talagang, kunyari, for emergencies, ang mga alahas, no? Para na lang kung mga, lagi tayong sa, lang ba, parang hobby lang, yung ganun na, So, Happy Valentine's sa inyong lahat. Ay, ganun ba? Sorry. So, yung mga ganyan po, binibigyan ko lang po kayo ng awareness. Ngayon, yung sa atin din po, sasabihin sa inyo dyan, hindi porky po nasa Japan, ang mga live seller, ang mga bato po dito ay lahat totoo. Meron din pong mga talagang, alam nyo, kahit yung mga factory dito, parang mga bubog yung diamonds nyo. Nakabili po ako niyan kasi na lalaglagan ako ng mga bato doon sa aking earring. So, kapag gano'n na kaliliit, parang ang pangit na po ng itsura ng inyong ring o yung inyong earrings kapag natanggalan na po ng mga gano'n. So, hindi naman po diamonds ang topic natin ngayong araw na to, kundi kung magre-regalo lang kayo, no? Ngayon, kung hindi nyo naman afford ang mga natural diamonds, meron po tayong Golden Hills Jewelry dyan na pwede po nating kontakin si Miss Pam Atienza. Sabihin nyo lang po sa akin, pagka gusto nyo magpasadya, ng inyong, lalo na sa mga magpapakasal, no? Yung mga magpapakasal natin, mga magjowa dyan. Pero, ang Valentine's po kasi ay hindi exclusive lang para sa magjowa, no? Alalahanin din natin ang mga nanay natin na nagluwal sa atin. So, yun ang mga dapat natin binibigyan ng importansya, ang ating asawa at ang ating ina, no? Kasi, sabi nga nila, ang mapagmahal daw na anak, na lalaki is mapagmahal din sa asawa. Sana all, no? Yung mga ganon. So, ngayon, yun ang sabi ko lang sa inyo, be careful talaga. Ngayon, if you're interested in real stones, or may mga jewelries na talagang gusto nyong bilhin, pwede kayong mag-inquire sa akin kasi ako rin po ay may mga jewelries na hindi ko po nagamit or hindi ko po masyadong nagamit, no? So, yung gano'n na kasi madali po akong masawain. So, kung meron kayong interesado kayong bumili, at least ako makikita nyo, pwede nyo akong suntukin kapag na-scam kayo. Hindi po ako scammer, no? So, yung mga nasa live selling ko, makikita nyo po yon. Akala nyo ang gaganda, ang lalaki, pero pagdating po nyan sa inyo, maliliit. May reklamo pa ba kayo? Wala na, syempre, 'di ba? Hindi nyo naman mahahabol kung ano.
So, yung mga ganon, mga kasyang-jingkay, isang awareness lang, no? Para hindi tayo mabudol, hindi tayo mapagsamantalahan. So, yun, dahil nga sa mga regalo. Ngayon, ako kasi ganon yung pag Valentine's, kailangan marigaluhan talaga ako, or kaya pag birthday ko, kailangan marigaluhan talaga ako ni husband, kasi talagang hindi ako makatulog pag walang regalo. No, kasi sinanay ako ni husband ng ganon eh. Kasi yung mga ganon, hindi, alam mo, mahihirapan ng husband ninyo. No, ito, payo ko sa mga babae. Ubusin nyo yung pera ng asawa nyo. Kasi hindi kayo iiwanan ng asawa nyo dahil na-invest na sa'yo. Okay? Nag-gets nyo? Pag na-invest na sa'yo ni husband ng pera niya, iisipin niya, naku, mag-uumpisa na naman ako sa ibang babae. Mambobola na naman ako, gagastos na naman ako ng malaki para sa ibang babae. Dito na lang, laki na nang na-invest ko rito eh. So, ganun, be wise mga babae. No, kayo mga kabataan, huwag kayong basta-basta, no? Yung mga magaganda pa kayo, bata pa kayo, gamitin nyo yung pag-iisip ninyo, hindi puro pag-ebeg, ha? Kailangan, isipin nyo munang mabuti na may value kayo. Ngayon, pag matanda na kayo, kagaya ngayon, di naman lang ako ina-approach ni husband kung gusto ko ba ng gift, wala na. Kaya mo na, di ba, nagsawa na rin ako. So, kaya mga kasyang-jing, hindi yan ang ating ngayon. So, ito yung ating, para mga tips ko lang, yung mga sekreto ng mga mag-asawa. Mabalik tayo sa Valentine's. So, yung mga sekreto ng mga mag-asawa na para hindi maghiwalay ng ganun lang kadali, Kasi meron talagang, this is serious. May serious case dito na pinungsoy ako dito sa Japan. Yung may sikreto talaga na ang gamit ninyong mag-asawa, wag na wag ninyong paghihiwalayin. Yung inyong mga damit, lalong-lalo na ang underwears. Kailangan po magkasama ang lalagyan nyo ng underwears nyo. At saka, alam ko maraming osi sa mundo pero mas maganda pa rin. Paghaluin nyo talaga. Ito ay sa pungsoy. Best tips ko sa inyo ito, sa mga mag-asawa. Ang underwears nyo, medyas, undies, mga ganyan, kailangan yan magkasama talaga. Huwag niyong paghihiwalayin ng kay mister at kay misis, no? Kasi minsan si mister magulo sa aparador. Pero mas magulo ako sa aparador talaga. Magulo dahil kahahatak. Tapos yung mga damit po, kailangan magkasama talaga. So, ang aparador ninyo ay may sikreto at may koneksyon sa inyong mga mag-asawa. Kaya kailangan, ang cabinet ninyo, ang aparador, laging maayos. Para maayos ang pagsasama. Pero napakahirap po talaga yung laging mag-ayos ng aparador. Alam nyo, nung nabubuhay pa yung aking mother, tuwing aalis ako ng Pilipinas at babalik ng Japan, talagang inuunti-unti niya talaga ng tupi. Pag umuwi ako uli ng Pilipinas, nakikita ko, tuwang-tuwa ako dahil talagang sabi niya, oh, baka mag-landslide na naman yan, ha, Jingkay? Ganon ang mother ko talaga. So, yun, teka, nalaglag ang puso ko. So, yun ang malaking sikretong tip na maibibigay ko sa inyo para maging maayos at hindi ganun kadaling mabuwag ang inyong pagsasama, no? So, sa mga singles naman, pagbata, syempre, pag mga singles pa, tatandaan nyo lang sa araw ng Valentine's. That will be tomorrow, sana, Pero kahit naman hindi nyo tomorrow ito mapanood, tatandaan nyo lang kung ano yung nakita nyong ibon ng araw ng Valentine's Day, no? So, sa mga nakakita ng mga blackbird. Minsan yung ibang ibon dito, English kasi sila. So, kayo na lang mag-google kung ano sa Tagalog tong mga to. Kasi hindi ko masyadong nagigets ang pangalan ng mga ibon sa Tagalog. So, pag blackbird, ibig sabihin, ang mapapangasawin nyo ay relihiyosong tao, no? Tapos kapag ang nakita nyo naman sa araw ng Valentine's Day ay kulay asul na ibon, ito ay masayahing tao ang mapapangasawa ninyo. Either babae man yan o lalaki, masayahin ang taong mapapangasawa ninyo. Ngayon naman kung sa araw ng Valentine's Day ay nakita nyo ay crossbill, no? Yung crossbill na ibon. O nga, crossbill ba ang tawag talaga sa kanya? Ito naman ay palaaway na tao, no? So, i-google nyo yan kung ano sa Tagalog yung crossbill. Wala na akong time mag-google.
So, yung argumentative ang tao na yan. Laging mahilig mang-away, no? So, kung nakita nyo naman sa araw ng Valentine's Day ay kalapate, ibig sabihin makakapag-asawa kayo ng mabuting tao. Ngayon, kapag ka naman goldfinch or yellow bird ang nakita ninyo sa araw ng Valentine's Day, ibig sabihin makakapag-asawa kayo ng mayaman. Ngayon, kapag nakakita kayo ng sparrow, yung sparrow, hindi ko kasi siya alam sa Tagalog talaga, sparrow. May kanta nga yan di ba, yung sparrow. Ang mapapangasawa naman ninyo ay farmer, no? Pwedeng may-ari ng lupain yan pero farmer, yung sa farm, ganon. Tapos, kapag naman Robin, hindi Robin Padilla, kundi Robin na ibon ang nakita ninyo, it means ang mapapangasawa naman ninyo ay sailor. Or kaya alam niyo yung mga sumasakay sa barko, yung mga ganon, yun yung inyong ang inyong mapapangasawa. Ngayon, ang hindi magandang makita sa araw ng Valentine's Day ay ang woodpecker. Kasi, yung woodpecker, ibig sabihin, nagsisignify siya na hindi ka ikakasal. Hindi ka mag-aasawa. So, pwedeng mag-asawa ka, pero hindi ka ikakasal. So, hindi nyo dapat makita yung woodpecker. Itago nyo. Huwag kayong pumunta sa park. Huwag kayong mag-date sa park sa Valentine's Day, ha? Sa mga may asawa, unlucky sa relationship, yung sinusuklayan ninyo ang inyong asawa. So, huwag kayong magsusuklay ng inyong asawa. Hayaan nyo siyang magsuklay. Hindi naman siguro kayo mga inutil para magsuklayan, So, bawal yon. Bawal na sinusuklay ka ni mister o sinusuklay mo si mister, no? Unlucky yon sa relationship ninyo. Papangit ang relationship ninyo. Huwag nyong suklayin. So, ang sa naman, sa mga mag-asawa pa rin ito, Sa mga mag-asawa, lucky naman ang laging paglalagay ng bago at masayang retrato ninyo sa direction ng southwest. Ang direction ng love, Ang southwest. Maliban na lamang sa mga panahon, kaya nga sabi ko sa inyo, importante ang ating libro. Maliban sa mga panahon na pangit ang ating love direction. So, available pa po ang ating mga books sa mga napakaswerteng horse ngayong taon. At hindi nyo nag-grab yan at hindi nyo nalaman kung bakit napakaswerte ninyo dahil napakaraming horse na mga kuripot na hindi bumibili ng book, Sabi ko sa inyo, pinakamaswerte ngayong taon ang horse. Kaya sana mas nakuha nyo ang book para maitap ninyo at alam ninyo yung mga months na talagang dapat ninyong ginagrab ang mga kaswertehan na ito na kapalaran, So, yung balik tayo sa saan na ba tayo kanina? Yung mga maliban na lamang kung pangit ang direksyon, kung pangit ang flying stars ng Southwest. Ngayon, may mga love directions naman ang bawat isa sa atin sa ating year of birth. So kung saan na lang kagaya ng kung nasaan ang Flower of Romance na nasa loob din ng ating book, Yung Flower of Romance, doon natin ilalagay ang ating mga retrato sa taon na yan, kung pangit ang Southwest, But this year, hindi naman pangit ang Southwest, So, yung ganun na mga magdadala sa atin ng mas masayang relasyon, Mas solid na relasyon. So, yan ang mga lucky sa yung kung ano na yan, Ngayon, at para sa hot romance naman ng mga couples, alam ko dyan, maraming makikinig niyan, So, yung kailangan wala pong pictures ng mga anak ninyo sa bedrooms nyo, Walang mga family picture sa loob ng bedroom ng mag-asawa. Walang picture ng babies, walang picture ng nanay at tatay mo, So, sa loob ng bedroom nyo ay kayong dalawa lamang na mag-asawa ang mga pictures dyan, Kahit na mga portraits ng ibang tao, wala dapat dyan. Dapat mga couples din lang ang mga nariyan sa loob ng inyong mga kwarto. Ngayon,
kailangan laging merong ano sa inyong bedroom, meron kayong both na lampshade. Yung lampshade niya yan, just keeping the love alive. Yung mga ganon, ano. So, kailangan, kumanta na naman ako, sabi ko sa inyo hindi ko pag-aari yung kantang yun. Parang air supply yata yung kumanta niyan. Kinumercial ko pa no. Yung ano, yung pag-aano, para yung love ninyo is laging alive, no? At least mabuksan ninyo every night or every day ng 3 hours ang inyong lampshade. So, importante pong may lampshade kayo sa inyong headboard ninyo, no? Sa headboard ninyo or sa side table ninyo. Alin man dyan, okay po. So, yan. Tapos, ano pa ba? At siguraduhin ninyong tama ang mga ulo na tinutulugan ninyo ni Mr. o ni Mrs. para mas maganda ang inyong love story. Ano? Alam nyo ba, meron tayong ka-Shenjing Kai na nagkwento sa akin, ano, hello, my dear Sister D, from Australia, nagkwento po talaga siya sa akin ng napakagandang love story. So, alam nyo, hindi naman ako marites, no? Pero dahil sa ganda ng kwento niya, parang gusto ko nang i-divorce yung asawa ko dito at mag-asawa na ng Australiano. Alam nyo po, ayun yung mga kinuwento niya sa akin, parang gusto ko nang ipagpalit ang Japan sa Australia. So, napakaganda ng kanyang love story na naikwento sa akin, na nai-share sa akin, ano. There is always second chance for everybody. Huwag po tayong magtiis sa mga tao na talagang yung hindi ka naman bina-value. So, kailangan kung bata-bata pa naman kayo, wag naman yung 70 years old na kayo at saka pa kayo magpa-file ng divorce, ano? Pero pwede din kung gusto nyo, marami pa rin naman sigurong magkakaroon ng relationship sa inyo. Ganun. Basta yung ganun na mga sa relationship, wag tayong give up agad, no? Na marami akong natututunan. Ito naman ang pagsasabi ko sa inyo kanina, kaya ako po naikwento sa inyo ito na ang mga damit at mga underwears ninyo ay kailangang magkasama. Because may nangyari po kasi dati dito sa Japan na ipinungsoy ko. And then, later on, nagkaroon sila, magkapatid sila rito sa Japan. Yung isa, hindi ko naman napungsoy, kundi yung ate lang ang napungsoy ko. And then, itong younger sister niya pala, ay dinala niya rito for fake marriage. And I wasn't aware of that, no? So, yung pinungsoy ko siya, yung kapatid niya nahuli, ganito, ganyan. So, tinulungan ko rin sila through feng shui, na dahil humingi sila ng tulong sa akin. And then, sabi nila, bakit ikaw pinapapasok ka sa kulungan? Kasi walang pwedeng makipagkita doon sa kapatid niya, kundi siya lang din at saka yung asawa niya or ganyan. So sabi ko, kasi nga bawal dito yung fake marriage. Di ngayon, pati siya pinagdudahan siya ng mga pulis. Sabi niya, bakit ikaw pinapapasok ka doon? Hindi naman sila tumatanggap. Nagbigay din ako ng book para doon sa kapatid niya, no? Pero ang sabi ko kasi nga, pinupungsoy ko din yung bago ako pumunta doon sa, hindi nila alam, yung pulis doon, kabit ko. joke lang po yun. So, yun, natulungan ko rin sila na madaling makalaya yung kanyang kapatid at syempre sa batas natin, sa batas dito sa Japan talagang kailangang mapauwi, no? So, ngayon nga, pati siya ngayon ay tinarget ng mga pulis dahil iniisip din na siya rin ay fake marriage. Alam mo, sobrang pasasalamat niya sa akin during that time. Kasi, doon sa pagkapungsoy ko sa kanya, sinabi ko sa kanya na pagsamahin ang lahat ng underwears nila, ang damit nila magkasama sa aparador. At ang toothbrush nila ay magkasama rin ng lalagyan. Alam nyo kasi, kung wala doon, kung hindi ko pinagawa sa kanya ang mga bagay na yon, sigurado ko, nakulong na rin po siya. Ngayon talagang sobra yung pasasalamat niya dahil ang naisip niya is, yung mga pulis ay na-convince po talaga na siya ay hindi fake marriage because of that na magkasama ang kanilang mga underwears at mga damit sa loob ng isang aparador.
So, nag-gets nyo po kung bakit napaka-importante nun at napaka-importante ng pungsoy sa buhay natin. So, ayan, mga na-share ko sa inyo ngayon. At yung, may may tip ako sa inyo tungkol sa pera. Dahil, sako pa rin tayo ng panibagong pagpasok ng taon, Kung kayo yung klase ng mga tao na mahilig mag-ipon, mahilig magtabi para sa kinabukasan. Although yung iba sa atin, syempre talagang sa bangko, Kasi hindi ako mahilig mag-ipon. Wala po akong ipon. Kaya po ako, hindi po ako mahilig mag-ipon talaga. Kasi hindi ko habit yung mag-ipon. Yung character po kasi ng animal sign ko, hindi po talaga pala ipon. Magastos po talaga ako kagaya ng naikwento ko sa inyo. Ngayon para sa inyo na mga mahilig mag-ipon, ito po ang number 1 advice sa pungsoy. Ang kapag nagtabi po kayo ng pera at nagtago kayo ng pera, wag po kayong nagbibilang. Wag nyo pong bilangin. Hindi po maganda yung bilang kayo ng bilang ng pera. Kasi nawawala po yung pera na yan pag nagbibilang kayo. Dumadami po ang pera pag hindi nyo binibilang. Yung nakatabi yung nakatago. Kaya ganun din, kagaya noon din yung mother ko. Although sa bangko kasi yung mother ko noon. Saliwa kami ng mother ko. Yung mother ko hilig mag-ipon Kaya ginastos ko yung pera niya kasi ipon siya ng ipon. Nangungutang pa ako sa mother ko. Ako yung nandito sa Japan Sabi kasi nga, hindi nyo dapat bilangin yun kasi nakatago na yun, nakatabi na yun. Kasi meron talagang mga taong ganun mahilig mag-ipon for the future. Pero wag naman yung kuriputin ng sarili nyo enjoy your life, life is too short. Yan ang laging panuntunan ko, life is too short, kaya ayoko nag-iipon. Gusto ko, yung anak ko magsisikap ng para sa sarili niya, hindi yung manggagaling sa akin, kundi magsikap siya para sa sarili niya, para alam niyang tumayo. Para magkaroon siya ng mga sarili niya mga paa, at mga pakpak para lumipad. So, yun mga kasyengjingkay, ang tip ko sa inyo tungkol sa pera. At sa question ni Sis Karen na ano ang dapat na tinitingnan kapag maghahanap ka ng bahay or siguro sa inyo, lahat na dumadaan sa buhay natin yung naglilipat, ano ang mga dapat i-consider? At yung question ni Sis Marisa about ano ang dapat naman ginagawa pag maglilipat? At ang question ni Sis Sheena sa akin, kung may pag-asa pa ba siyang mapachi? Kung wala talaga siyang time of birth, Yun na lang ang sasagutin ko ngayon, yung kay Sis Sheena, wala kang pag-asang mapachi kasi wala kang time of birth. So, sorry talaga, Sis Sheena. So, yung kay Sis Marisa at saka kay Sis Karen na question at sino pa ba yun? Kung meron pa kayong ibang question, pakilagay sa comment section natin para sabay-sabay kong sagutin sa next video ko. Ngayon, yung mga next videos na yon, intended yon sa lahat ng katanungan ninyo. So, hindi ko kayo sasagutin ng mga tanong nyo sa PM. I-comment ninyo dito sa ating comment section at lahat yon ililista ko. Sasagutin ko sa next video natin. So, kasi medyo, widen masyado itong tanong kung ano ang dapat nyong unang-unang tinitingnan kung gusto nyong bumili o mag-acquire ng bahay or lupa or So, yan ang iisa-isahin ko sa inyo. Mahaba po kasi yan, hindi natin pwedeng idagdag sa ngayon dahil alam nyo naman ang topic natin ngayon, dapat ay para sa pag-ibig. Ayan, Ayan ang ito daw yung korte ng puso ko. Ayan, tingnan nyo. Parang ang tingin ko, parang bandera, hindi yata puso. Ayan. Diba? Ayan, mga kasyengjingkay, kung gusto ninyo ang ating swoosh, please try our swoosh. Napakaganda po nito. Ang iba sa inyo kasi hindi nyo alam yung purpose ng swoosh. Kaya ako po talaga ginawa ito. Pinaghirapan ko talagang isipin kung ano yung mga magagandang magsasama-sama. Ngayon kasi ang swoosh natin ay napaka-importante at lalong napakagulo ng ating mundo. So buy na kayo ng swoosh sa mga marami tayong negative ngayon sa buhay. So ang pinakamaganda, everyday mag-spray kayo nito, nasa labas kayo, bago kayo umuwi ng bahay or masama ang naramdaman ninyo, may bumalis sa inyo, may bumati sa inyo, merong nainis sa inyo, sa labas ng bahay, spray the swoosh, swoosh the negative away, Yan ang ating purpose ng ating swoosh.
pwedeng-pwede, very affordable po ito. So, please acquire para po wala tayong mga negative energies na naiipon dahil nagkakaroon po tayo, nagpo-form po tayo ng yin energy sa atin sa tuwing may mga curses tayong natatanggap, no? May mga taong galit sa atin, may mga nagmumura sa atin, may mga sumusumpa sa atin, mga ganon, mga kahit wala kang ginagawa na masama sa kapwa mo, meron talagang inggit na darating sa inyo. So, ito ang pag-asa natin, no? Kahit na ano ang inyong political views, kahit ano ang inyong political views, wala pong koneksyon ang SWOOS. Mag-SWOOS po kayo ng sarili ninyo. So, mga ka-Shenjinkai, I bid you goodbye now. See you again on my next video, and I love you. Magandang buhay sa ating lahat, mga ka-Shenjinkai.